okray para sa matamlay mong araw. Tinanghali nga na naman ako ng gising. Medyo hindi nga pala maganda ang gising ko. Nanaginip na naman kasi ako ng maraming pagkain. Tapos nung pasubo na ako, nagising ako. Nagutom lang tuloy ako. Kaya naman naayusin ko na lang muna itong higaan namin bago ako kumilos sa labas. Hindi naman talaga ako nagtutupi nitong higaan namin pero para sa video gagawin ko. Syempre, pakitang tao. Obvious naman sa tupi, diba? Minadali. Pagkatapos kong ayusin tong higaan, ilumabas naman ako para maghilamos. Laging tatandaan na maghilamos pagkagising para naman magising ka sa katotohanan, hindi ka crush ng crush mo. Pagkatapos ko nga maghilamos, nagpunta naman ako ng stock room pero wala talaga kaming room, lalong-lalo na wala rin kaming stocks. Buti na lang may nakita akong 2 kalabasa. Kaya naman lumabas na ako ng bakuran para naman mamintas ng malunggay. Kaso problema ko talaga yung height ko. Hindi ko maabot yung ibang tangkay. Kaya naman lumabas na ako para i-adjust yung ibang sanga ng malunggay. Buti na lang nung nagpasabog ng katalinuhan, nandun ako sa labas kaya nasa loko lahat. Kaya naman din ako magtataka kung bakit mabilis ako makaisip ng paraan at masolusyonan ng mga problema. Kaya naman naging mas madali na sa akin ang lahat. At dahil nga dyan ay marami na yata akong napintas na malunggay. Pag sinipag nga ako, igagawa ako ng kangkong chips. Pag yumaman nga ako, itutulong ako sa mahihirap tapos bibidyohan ko para doble yung kita habang nagtatabas nga ako ng malunggay. Ano yan, da? Kailan ka matatapos dyan? Ano po ito? Kinuha mo? Pwede pa ito itanim, oh. Sayang naman yung malunggay. Tutubo pa ito, oh. Okay lang yan. Grabe. Habang nagtatabas nga ako ng malunggay, itinawanan muna ako ni Ninang Thea bago ko tulungan. Nung tinulungan niya na nga ako, naisipan kong mag-CR para naman hindi na ako mahirapan. Yan lang ako, Mena. Okay na, tapos na. Saan ka ba galing? CR. Pagbalik ko nga, tapos na pala siyang magtabas ng malunggay kaya kunyari na lang naglinis ako ng kalat. Inumpisahan ko na nga rin palang tapyasin tong mga balat ng kalabasa. Ang tigas nga naman talaga ng balat. Sobrang favorite ko pa naman to kaso what the freaks, napakahirap balatan. Hindi pa naman ako sanay gumamit ng filler. Kaya naman ginamitan ko na ng kutsilyo. Sige na, ako na nag-adjust. Hindi na nga natiis ni Thea at tinulungan niya na ako. Napakabait talaga nitong partner ko. Bigla nga akong nakonsensya, isip-isip ko hindi niya deserve iwanang mag-isang nagtatabas ng malunggay. Nagulat ako, naunahan pa niya akong matapos magbalat ng kalabasa. Okay na nga, da. Ano ba ito? Ang ingat-ngat ng daga. Pagkatapos ngang mabalatan, inugasan ko ng mga kalabasa, tapos hiniwa ko na. Sabi ko nga sa kanya, kaya ko na tong mag-isa, wag niya na akong tutulungan, I can do it on myself. Kaso mali pa rin pala ako, mali yung ginamit kong pangkayod. Kaya pala matagal labasan, maliit yung butas. Anong petsa na nga, kahit isang hiwa, wala pa akong natatapos, kaya naman tinulungan na nila ako. Hindi na nga pala ako gumamit ng pangkadkad, kaya naman nagpaliksahan kami ng bayaw ko na magtadtad. Naging durog-durog lang yan, ha? Sabi nga ng bayaw ko, siya nang bahalang magtadtad. Maghiwa na nga lang daw ako ng sibuyas at bawang. Pagkatapos nga ng madugong hiwaan, ito na nga, nagliligpit na ako ng pinagkalatan. Pinunasan ko na nga rin pala itong lamesa. Sinusubukan ko nga palang gayahin yung mga napapanood kong naglilinis ng lamesa sa may Mang Inasal. Kaso nagmukha lang akong binagkal. Pagtapos ko nga maglinis, hinugasan ko na rin itong mga dahon ng malunggay. Bumalik nga pala ako ng lamesa para paghalu-haluin yung mga sangkap. Inuna ko nga pala yung harina at saka cornstarch, sabay hinalo ko silang dalawa. Nung ilalagay ko na nga yung tinadad na kalabasa, na-realize namin hindi pala kasya, kaya naman kumuha kami ng mas malaking lagayan. Binuhos ko na nga yung pinaghalong harina at cornstarch, tapos yung tinadtad na kalabasa, tapos nilagay ko na rin yung malunggay. Sinama ko na nga rin pala yung sibuyas at bawang. Sabi nga nung nagtuturo sa akin, kailangan ko daw itong haluin hanggang mag-coating na yung kalabasa sa harina. Sabi nga rin, kailangan din daw ng 3 itlog. Mabuti na lang marami akong nakatagong itlog. Ang ganda nga ng quality ng itlog ko, hindi basta-basta nababasag.
Pagtapos ko ang ilabas ang mga itlog ko, ay binati ko na ang mga ito at nilagyan ko na rin ng mga sangkap. Lalagyan ko nga sana ng onion powder kaso tumigas kaya wag na lang pala. Nilagyan ko na nga rin pala ng garlic powder at ng paprika kahit na wala namang sinabing lagyan. Binulong nga sa akin lagyan daw ng malamig na tubig at ng patis. Kaso nagbuo-buo naman yung paprika at garlic powder, nahirapan pa akong haluin kaya kumuha na naman kami ng mas malaking lagayan. Kaso kahit anong bati ko, buo-buo pa rin sila kaya naman sinalang na lang namin sa salangan. Tapos ay hinalo ko na nga ang mga mixtures, tapos nung ganito na yung kinalabasan ay niready ko na nga yung aming paglulutuan. Binuhusan ko na nga rin pala ng mantika de nyog at nung mainit na ay nagsalang na ako. Pagkatapos nga ng unang salang ay nag-voluntary na si Ninang Thea magluto. Sabi ko nga sa kanya, kaya ko na to, give me alone. Kaso sabi niya, gumawa na daw ako ng sausawan at anong oras na hindi pa kami nanananghalian. Kaya naman dali-dali na akong gumawa ng sausawan kaso itong kutsilyo namin ayaw makisama, mas mapurol pa sa utak ko. Habang nagpapakahirap nga akong maghiwa dito, yung isa pala'y tumitikim na kaya naman pala gustong magluto. Kaya naman binilisan ko ng gumawa ng sausawan at baka hindi ko alam yung kasama kong magluto, nagmumukbang na pala sa likod ko. Habang naglalagay nga ako ng suka, nagtapyas na rin ako sabay tingin sa likod ko. Habang nagbubuhos nga ako ng paminta, napadami yata ako. Kaya naman dinagdagan ko na lang ng asukal. Pati ba naman asukal, naninigas? Ano bang nangyayari sa mga pagkain dito? Nilagay ko na nga rin pala itong sibuyas at bawang, tapos konting sili para may konting sipa ng anghang. Pagkatapos ko nga gumawa ng sausawan, tinikman ko muna kung anong lasa. Asim! Inahon ko na nga pala itong last batch ng okray at baka nalulunod na sila. Tara, kain tayo. Pagkaluto nga ng ulam ay tinawag ko na itong mga constituents ko. 2:00 na nga pala kasi ng hapon ako natapos magluto. At dahil gutom na kami ni Thea ay nauna na kaming kumain sa lamesa. Syempre wag nating kalimutang magdasal, magpasalamat tayo dahil meron pa rin tayong nakakain sa araw-araw. Tara mga katropa, kain tayo. Sarap. Sarap nga eh. Perfect. Uy, parang ano yun ah. Sarap ba? Nabilisan mo na kumain kasi magugas ka pa eh.